So, nakakalungkot ang mga kaganapan ngayon mga ate at kuya dahil iniisa-isa na ang mga Duterte. Okay? Again, si VP Sara, mukhang ginawa ng paraan para mawala sa kanyang mga hinahawakang ano tawag dyan, opisina, ahensya, hindi, kagawaran. Okay, kagawaran kasi ng edukasyon. Okay? Naalis or nag-resign si VP Sara, I don't know kung anong reasons niya. Maganda naman ang samahan nila ng mga, 'di ba, ng mga undersecretaries, ng staff ng DepEd, tumiwalag. Nag-resign din si VP Sara as co-vice chairman ng NTF-ELCAC, yung lumalaban sana sa mga makakaliwa, bumitil si VP Sara. Kung pwede nga lang siguro niyang bitawan itong posisyon bilang Vice President, baka ginawa na niya, 'di ba? Kasi parang hindi naman natutuwa si VP Sara sa ginagawa sa kanya ng mga kalaban at hindi naman siya kinakampihan nung katandem niya noong 2022. Ginamit lang pong talaga ang ating pangalawang pangulo ng pamilya ni Kuting. At ngayon po nagte-trending na naman yung mga pictures ng pagiging plastic kuno ng pamilya Marcos. Okay? At again po, gusto talaga nilang ma-eliminate hindi lang si VP Sara kundi ang buong pamilyang Duterte sa Philippine politics at baka nga sa mundo talaga. Sinampahan ng kaso, di ba yung asawa ni VP Sara, involved daw sa droga. Even si Kong Pulong. Si Pangulong Duterte, ayan, no, pinagbabalakan ng, hindi pinagbabalakan. Aarestuhin daw ng ICC at hindi daw pipigilin ng Pilipinas kasi mapaparusahan tayo pag pinigil daw natin ng Interpol. So, ano itong mga kahayupang ito? Ito po yung picture na nag-trending na naman ngayon na grabe yung pag-aalamano nila kay VP Sara. Grabe yung halos sambahin, dilaan ang dapa-dapa. Halikan ang paa, dilaan ang talampakan ni VP Sara. No? Grabe ang pag-ano nila noon, pagsamba, paninikluhod, panunuyo, may lamok mga ate at kuya, boysit na kinabuhi ini. Hindi ko alam kung bakit trending ito ngayon. Matagal na itong picture na to eh. I think ito yung mga panahon na nakaupo na si Kuting. Right? Or, bisita nila si VP Sara and then sinusuyo nila na maging running mate ni Kuting. What? Kailan tong picture na to? So, makikita natin dito kasi naka-wheelchair na si Madam Imelda, mahina ng katawan. Si Kuting parang nakabarong na ng pang-presidente ang datingan. At super nagbe-bless sa kanya si hypocrisy. Sandali, may nag-comment nga sa picture na itong mga atit kuya. Si Irene po ay nag-aalamano kay VP Sara. Yung bunsong babae, right? Ewan ko kung sino pa yung bunso nila. Pero ito yung pinakabata eh. Matanda si Mangga, followed by Kuting, and then si Irene yung bunso, right? Pero may isa pa eh. I don't know. Ampon lang ba yon? Ma'am Irene naman. Anong ma'am? Deserve ba nila yan? Irene, puro uban ka na, puro gray hair ka kumpara kay VP Sara, mas masyondaers ka, bakit ka nag-aalamano? Tama ba? Bakit ka nagbe-bless kay VP Sara? Kailangan mo kanyang blessing? Grabe nyo sambahin, halos dilaan nyo nga ang talampakan ng tao, tapos ngayon, papa-aresto nyo ang tatay niya? Hindi nyo pala, well, tingin ko ang magpapa-aresto dyan, hindi talaga ICC. Ginagamit lang ng Pilipinas ang ICC. Ginagamit ng mga dilawan, pati ng pamilya ng Kuting na to, lalo na ni Butod, right? Ginagamit ni Butod ngayon, ni Tamba. Sila yan eh. At syempre si Kuting yung puppet na sunod-sunuran lang naman, or I don't know, is enjoying the limelight. O nga pala, may video yan si Kuting ha, na na ibibeso-beso dapat, eh, gusto niya makipagbeso-beso sa isang magandang babae, iniwasan siya. My God, Pangulo ka ng Pilipinas. Sino ba nag-share sa akin ng video na yun na hello po sa inyo? Si Ate Teresa siguro. My God! May kipagbeso-beso ka sana sa isang magandang babae, umiwas yung babae, iba yung bineso-beso, eh, presidente ka ng Pilipinas. Ibig sabihin, walang galang sa'yo, makakakawawa. Alam nila for a fact na hindi ikaw ang power that be, na ikaw ay puppet lang, na ikaw ay marionette.
Okay, anyway, ayan nga po, no, grabe ang pagsamba nila kay VP Sara at ang nag-share ng picture na ito, ang tawag po sa pamilya nila ay plastic. Right? Si Tio ang nag parang ang pa-plastic nyo. Grabe kayo nung sumamba kay VP Sara. 'Di ba? Tapos ngayon, ay may pakulay na pala. Sandali lang ha, mamaya yan. Pangkape. Thank you po, Arben. Ah, aha. Ba't hindi ko makita? Ayun, nandun. Okay. Okay. So, kabata-bata, tingnan nyo na lang sa picture mga ate at kuya kung gaano kasimple ang ating pangalawang pangulo. I think prinsipyo rin to, I don't know, maybe personality ng mga Duterte, no? Si VP Sara, parang naka-t-shirt lang. Maybe it's a blouse made by tribal, 'di ba, groups in Mindanao kasi parang yung print niya sa balikat parang ano eh. Baka fabric to no, baka ano no Mindanaoan ng fabric. Pero yung suot niya parang naka-t-shirt lang, 'di ba? Ordinaryong damit. Tapos yung mga nag-aalamano sa kanya, mga naka-Filipiniana, mga nakabarong Tagalog, 'di ba? How humbling for VP Sara. Pero itong mga bihis, itong mga nakabihis ng maayos na, well, ano sana, no, pagre-represent sana ng ating Philippine fashion or cultural fashion and whatnot. Pero mga ano, mga mambubudol. Dahil sa ginawa mo ko, Ting, na nangako ka noong 2022 na itutuloy mo ang nasimulan ni PRRD pero hindi mo ginagawa ngayon, wala kang build. Balik ang droga, todo ang korupsyon, nadudugyot ang Pilipinas. Kay Pangulong Duterte, pinalinis ang Boracay, pinalinis ang Manila Bay, beautification na bonggang-bongga, ang daming infra, kalsadahan, tulay, ospital, schools, skyways. Sabi ko nga kung walang pandemic, ang ganda-ganda ng Pilipinas. Di ba mga kuya? 2 years sa pandemic eh. Natigil ang lahat ng plano ni Pangulong Duterte para sa Pilipinas. Kung nagtuloy-tuloy pa yun, di wala na. Baka talagang ano na no. Uh, halos maubos na ang mga adik at mga drug lords sa Pilipinas. Hindi sana napigil ang lahat ng plano ni Pangulong Duterte. Nagka-pandemic lang. Napapunta doon ang ating budget, di ba? Matino ang administrasyong Duterte eh, sa administrasyon mo Kuting, trilyon-trilyon ang budget mo po. Nung nakaraan, kahapon ba yun, dalawa ang nanalo sa loto, dalawang loto na bingo. Bingo. Tinamaan, dalawang draw ng loto. My God, taginting na. Lagi-laging may nananalo ng loto. Sa isang araw, dalawa ang nanalo sa loto. Magkaibang draw ba yun or something? Diyos ko po, ano to? Wala kang investigasyong ginagawa. Yung pondo ng PhilHealth na bilyones, ayan. Kung saan nyo inilipat, nagmamaktol ang mga doktor sa Pilipinas. Nagsampa na ng kaso. At kung ano-ano pang kalokohan ang nangyayari, pero parang wala kang ginagawa. Kung wala kang ginagawa para mapaunlad ang buhay namin or umayos ang Pilipinas, maging malinis, maging maunlad, maging mapayapa, ay hindi mo mahal ang mga Pilipino at ba't ka pa nakaupo diyang inanitan mo ka? Hindi porke naging presidente ang tatay mo ay deserve mo rin maging presidente. Hindi ganitong klaseng pamumuno ang kailangan ng Pilipinas. Hindi na tayo umunlad na pag-iiwanan na tayo ng mga neighboring countries natin. 'Di ba panahon ng tatay mo halos golden age. Dito inaaral ang ang mga variety ng bigas diyan sa UP, Los Baños, sa IRI, International Rice Research Institute. Dito nag-aaral ang mga taga-Vietnam, ang mga taga-Thailand, taga-Japan, Malaysia, dito nag-aaral kung paano magkaroon sila ng kanilang variety of rice. O pag uwi nila, ngayon, saan tayo? Tayo na may Rice Research Institute na dapat, at saka agricultural country tayo, hindi naman tayo ang nagbebenta ng ating mga palay. Dito nga inaral yan. Kung sino pa yung mga nagsipag-aral noon, sila ngayon nagbebenta sa atin. What an irony! Tayo ngayon ang umaangkat ng bigas sa mga bansang nag-aaral lang sa Pilipinas, nagturo-turo pa tayo. Tama, ilagay natin sa analogy.
May teacher ako na, ano ba, business administration student ako. May teacher ako na tinuruan ako kung paano magnegosyo. Kasi siya, negosyante siya. Alam na niya ang, 'di ba? Alam na niya ang pagpapatakbo ng negosyo. Okay, nag-aral ako sa kanya. 30 years after, nangungutang sa akin ang teacher ko kasi maunlad ang negosyo ko. Ano 'yun? Nauna siyang magnegosyo at dahil nga alam na niya 'yun, yumaman na siya, itinuturo naman niya, isinasali niya sa iba pang sa susunod na salinlahi ang kanyang kaalaman. Aba, ang ending ano 'yun, naputo ang negosyo niya, nalugi. At ako na tinuruan, okay, from kung ano natutunan ko sa kanya, in-apply ko. Aba, oo nga naman, ganun nga naman pala ang gagawin para umunlad rin ako, no, sa buhay. Aba, nung umunlad ako, yung teacher ko naman ay nabulok. Anong nangyari? Tama ba? Oh. So, akala namin golden age yung panahon ng tatay mo. At dahil nga umupo ang dilaw, nagbahal ang galunggong at kung ano-ano pa, na bumalik ang krimen, lumala ang krimen, bumaha ang droga, ang dami na namang kurakot, pinagbibibenta ni Coricong ang mga public, government-owned corporations and whatnot. 'Di ba? Naging privatized, ay Diyos ko po, ayaw nga natin ng kailangan ang gobyerno may sarili rin namang pinagkakakitaan, hindi puro buwis ng taong bayan. May mga bansa kuting na hindi na nila hinihingan ng buwis ang kanilang Middle East, some states in the US, right? Like Oregon and PA. Is that right? Pennsylvania? New York ba? Mataas ang tax? I don't know. Nalimutan ko na eh. But may mga bansa na hindi na nila binubuwisan ang kanilang mamamayan. Kasi ultimo yung mga korporasyon na pag-aari ng kanilang gobyerno, kumikita, sapat, nag-uumapaw pa. Ikaw naman kuting, benta ka ng benta ng palihim, nagkanda booking-booking na. Okay, may mga binibenta ka, pati nga na iya, ibibenta nyo. Pandaigdigang paliparan, ibibenta nyo. O ipa-privatize nyo. Pati pagkor, ibibenta nyo. Kumikita nga yung pagkor. Bakit? Nalulugi na at may nananalo sa tayaan ng numero na yan. Imbes na mag-produce kayo or mag-build kayo ng another government corporation, katulad ng Maharlika Investment Fund na yun, ano nang balita? It's supposed to generate revenue na gagamitin nyo sa project ng Pilipinas. 2 years ka nang mahigit, ano nang nangyari sa Maharlika Investment Fund mo? Wala ka bang balak magtayo ng korporasyon? Wala ka bang balak na ang 'di ba, ang supply ng tubig ay gobyerno ang gumawa niyan? Para nag-degenerate naman ng income ang gobyerno, hindi puro buwis ng taong bayan ang kinukuha nyo. Tapos lamon kayo ng lamon, lakwatsa kayo ng lakwatsa, concert kayo ng concert. Pera ng taong bayan, ang asawa mo biglang pupunta ng Middle East, sasabihin ay ano, yung flight niyang yun, trabaho, bakit? May position siya sa gobyerno, ba't siya pumunta doon? Working visit? O anong resulta ng kanyang working visit? Ano, may naiuwi? Nagtrabaho pala eh. May kinita para sa Pilipino? O, ang pinangako mo na itutuloy mo ang sinimulan ni Pangulong Duterte plus kung golden age ang panahon ng tatay mo, may babalik na sana sa golden age. Wala namang golden age. Golden kuhol meron. Oh. So ano, hindi lang si VP Sara ang binudol nyo, buong Pilipinas. At wala kayong balak magsisi. VP Sara, ayan grabe sila manikluhod sa'yo. Kung pwede nga lang dilaan nila ang palad mo kahit umapa ka ng erna ng kalabaw, kahit tumapa ka sa show-in ng kalabaw, ng kambing, ng nyoso at ng pusa, hihimuri nila ang dapa-dapa mo. 'Di ba? Didilaan nila ang talampakan mo, makuha lang, masungkit lang ang matamis mong oo. At dahil napao ka ng 2022, ngayon, basura na ang tingin sa'yo. Kaya ka nga nag-resign eh. Inalisan ka ng pondo, hindi ka kinampihan. 'Di ba? Ibinigay sa iyo yung pondo nung patapos na ang taong 2022 na confidential funds. Hindi ka kinampihan sa mga naninira, hindi ka pinagtanggol, no? Kung ano-ano ng mga propaganda laban sa iyo. Oh. So ano, VP Sara, aantayin mo pang maaresto ang tatay mo bago ka kumilos? Pag nakulong ang tatay mo, pag nakulong ang dating Pangulo, anong gagawin natin? Ano ang gagawin ni VP Sara? Pati asawa mo, kinasuhan. Hindi lang kapatid mo, iniisa kayo. Naniniwala ba kayo mga at kuya na merong
ginagawang administrasyon ni Kuting, lalo na yung butod na yan. Kasi merong nag-leak niyan eh. I think Ensaymada ang nagsabi niyan, meron daw Oplan Romanov. Uubusin ang lahi ni na VP Sara. Pagkatapos kanilang sambahin, uubusin ang lahi mo. Ano ang tawag niyo sa ganong mga tao? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.